Kilala mo ba yan? Gigising ka ng umaga, masama ang pakiramdam at masakit ang likod. Baka naramdaman mo na yan kagabi. Tatlong ehersisyo lang ang gagawin natin na yon para ayusin sa katawan mo ang nagdudulot ng pananakit. Ang layunin dito at malamang mararanasan mo rin kapag ginawa mo ang mga ehersisyong ito, mag-iiba ang tulog at paggising mo dahil makokontrol mo na ang tensyon na dala mo sa kama at habang natutulog ka. Ipapaliwanag ko na mabilis kung paano nakakaroon ng sakit sa likod. Kapag maghapon nakaupo, umiikli ang kalamnan sa harap, kaya pag tayo, hinihila tayo ng mga ito paharap. At pagkatapos, kailangan nating kontrahin yon at doon nagkakaroon ng sakit sa likod. At kapag natutulog ka na ngayon, sa posisyon na karaniwan ng karamihan kapag natutulog, na nakatagilid na may isang tuhod na nakabaluktot o minsan pa nga ay parang posisyon ng embryo na parehong tuhod ay nakabaluktot, tingnan mo ang posisyon mo ngayon, nakaupo ka na naman. Kaya hindi na nakapagtataka na ang posisyong ito sa pagtulog at madalas umupo ay nagdudulot ng pananakit ng likod. Gagawa tayo ngayon ng tatlong ehersisyo na siguradong makakatulong at mag-aalis ng problema. Sa huli, ituturo ko rin kung paano matulog para hindi lumala ang problemang ito kahit natutulog ka. Pwede mo rin gawin ang tatlong ehersisyong ito sa kama bago matulog o pagkagising sa umaga. At ang una, gagawin natin ang kabaliktaran ng pag-upo. Lumuhod ka sa apat na paa. Taya ng mga tuhod mo yan sa kama. Kung sa banig, maglagay ka ng kahit ano sa ilalim ng tuhod. Ngayon, pansinin mo ang posisyon ng likod mo. I-arch mo muna. Tapos, gawin mo namang parang likod ng pusa, lalo na sa ibaba. Pagkatapos, nakakurba ang likod mo na parang pusa, yumuko ka paabante at pababa ang balakang. Tandaan, huwag mong pabayaan na lumaylay ang tiyan mo, kundi ibaba mo ang balakang at mararamdaman mo agad ang hatak sa singit. Ibaba ang balakang para maramdaman ang hatak. Malamang mararamdaman mo rin ang hatak sa likod. Oo, huwag kang magulat. Ibig sabihin nito, tama ang ehersisyo mo sa mga kalamnan at fascia na umiikli sa madalas na pag-upo. Hahatakin natin ito para humaba. Ganyan kasimple ang paglaban sa sakit ng likod. Ihayaan mong bumagsak ang katawan mo hanggat kaya mo ito ng positibo. Ibig sabihin, yung sakit na nararamdaman mo ay kaya mo pang tiisin at komportable pa rin. Tingnan mo ang detalye. Nakatayo ako, kaya mas naibabaluktot ko ang tuhod ko. Mahalaga ito para mas maunat ang ilang kalamnan at fascia na nagdudulot ng pananakit ng likod kapag umiikli. At ngayon, magsisimula tayo at palalakasin natin ang mga iniinat natin sa pamamagitan ng pagdiin ng parehong tuhod, damhin mo sa sahig. Parehong tuhod ay idiin sa sahig. Pero subukan mong panatilihin ang posisyon ng iyong katawan. Huwag mong itataas ng mali o kung ano paman. Manatili ka lang sa ibaba. Pagkatapos, bitawan mo ang pagdiin sa sahig, mag-relax ka, magpakaluwag at yunat mo pa ng kaunti. Huminga ng malalim, papasok at palabas. At sa huli, dahan-dahan kang bumaba ulit at manatili ka sa posisyon kung saan mo kayang manatili, i-activate mo ulit ang iyong mga likod na kalamnan at hilahin mo ang sarili mo paakyat ng kaunti. Gawin mo lang ito bilang pangwakas kung kaya mo. Pagkatapos, bumalik ka ulit sa taas. Pagkatapos, lumipat ka sa kabaligtarang posisyon. Yunat mo ngayon ng konti ang likod. Gagawin pa natin ito ng masinsinan. Umupo ka sa kama mo o sa banig mo. Ilagay mo ang tuhod mo sa 90 degrees. Magkadikit ang paa. Tingnan kung gaano kalayo maabot sa harap. Maaring hirap ka na dito pa lang. O dito. Baka dito pa lang sa unahan, subukan mong abutin ang paa mo. Hindi mo magagawa agad yan. Kung hanggang dito ka, dahan-dahan mo pa ring pagtrabahuhan. Pero kahit nasaan ka man, humawak ka lang dyan. Hilain mo ang sarili mo, saan ka man kumapit, laging patungo sa unahan. At pagkatapos, mararamdaman mo siguro ang matinding pag-igting sa ibabang bahagi ng likod at sa mga kasukasuan ng balakang, mataas na intensity at mataas na sensitivity. Iset mo ulit ito sa paraang kaya mo pa ring tiisin ng maayos. At hilahin mo ang sarili mo. Laging dahan-dahang sumusulong.
At mapapapansin mo, pagkatapos ng ilang segundo sa bagong posisyon na humuhupa ito. At kapag humupa na, papasok ka ulit ng mas malalim. Gawin mo muna yan sandali. Iunat natin ang mga bahaging umikli. Kapag nakaupo tayo, umiikli ang harapan, kaya mahirap tumayo. Pagkatapos, gusto ng katawan yumuko, pero hinihila ito patas ng kalamnan sa likod at puwit. At sa tensyong ito, nagkakaroon ng pananakit ng likod. At ngayon, aalisin natin yan. Nasa loob na tayo ngayon ng tinatawag na reaksyon. Dahil sobrang nakaupo, kaya hindi balanse. Laging hilahin ang sarili papunta sa harap. At ngayon, lalakasan pa natin yan. Subukan mong gawin yan ngayon, pero dahil nakakapit ka, hindi mo magagawa. Ngayon, hinihila mo gamit ang likod at mga kalamnan sa puwitan. Hilahin mo na parang gusto mong patras at pataas. Pero mahigpit ang kapit mo, kaya hindi mo magawa. Binitawan mo ulit at umusad ka pa abante, tapos hinila mo ulit ang sarili mo. Gamitin mo ulit ang mga kamay mo ng aktibo paabante. Hilahin mo ng aktibo paabante gamit ang sarili mong mga kalamnan. Matapos ang pagpapalakas, susunod ang mas mahusay na pagkontrol na dito natin pinapractice. Ang mga kalamnan sa harap at likod ay nag-uusap at nagkakaintindihan kung paano sila kikilos ng pinakamahusay para gumana ng perpekto ang iyong gulugod. At pagkatapos, lalabas ka ulit. At ngayon, pupunta na tayo sa ikatlong ehersisyo. Kailangan natin itong gawin sa dalawang panig. Ipapakita ko sa iyo ang isa at pagkatapos ay gagawin mo naman ang kabilang panig para sa sarili mo sa pamamagitan ng pag-ikot lang at pagpapalit ng panig. Sige, humiga ka muna sa kaliwang tagiliran. Yunat mo ang kanang binti mo at dahan-dahan mong iatras ang kanang braso mo. Papunta sa sahig, mararamdaman mo ang pag-unat dito. Panlabas na balakang, panlabas na hita, baywang. Hayaan mo munang lumubok diyan. Sige lang. At kailangan ng kaunting oras at mapapansin mong ramdam na ramdam ang hatak. At ang maganda dito, habang mas humihila ito, mas napapansin mong mahalaga ang ehersisyo na ito. Kung ang isang ehersisyo ay hindi mo nararamdaman ang hata, hindi mo na kailangang gawin pa ito. Lagi mong palalimin ang paggunat. Iyan ang simula ng bawat ehersisyo. Ito ang Liebscher and Brach na teknik na piniino namin sa 40 taon na una naming ginagawa ang passive na pag-unat. At ang naunat na bahagi, yun naman ang paigtingin natin na yon. At ang kaliwang kamay mo ay nakapatong sa iyong kanang hita. At ang hita ay gustong umangat. Gusto nitong tumaas. Pero hindi mo siya hinahayaan. Pakakawalan mo ulit at ibababa mo pa ang kamay mo. At ulitin pa, gusto ng hita na tumaas. Ibigay mo na lahat ng lakas mo dyan. Gustong umangat ang binti pero hawak ito ng kaliwang kamay. Mag-relax ka lang at magpatuloy sa pag-unat, pababain mo pa ang kanang kamay mo ngayon. Ulitin natin, gusto ng binti umangat. Mag-relax ka at lumalim ka pa sa pag-inat. Pagkatapos, iangat mo ang paa at kamay sa sahig. At ibababa mo ang kanang paa at ang kanang kamay. Kapag tama na ang ginagawa mo, idiin mo pa ng mas madiin sa sahig. Doon ka na gumagawa ng purong lakas na ehersisyo dahil sapat na ang pag-unat. Hilahin mo pa ng hilahin, ng hilahin, ng hilahin. Tapos lalabas ka at gagawin mo ulit ang pareho sa kabila. Ngayon, ipapakita ko kung paano ka makakapag-practice sa gabi nang walang problema. Mag-iiwan ka naman ng komento kung paano mo nagawa ang mga ehersisyo, kung naging mahirap o madali para sa'yo, at kung ano ang naramdaman mo habang ginagawa mo ito. Ngayon, punta na tayo sa posisyon sa pagtulog. May isang posisyon sa pagtulog, pakinggan mo, na nagtuturo sa'yo kung paano maiiwasan ang pananakit ng likod. Anong posisyon ng pagtulog yon? Iyon ay ang posisyon sa pagtulog na nakatihaya. At ngayon sasabihin mo na hindi ako makakatulog ng ganyan. Napaka hindi komportable niyan para sa akin. Pwede mong masanay ang sarili mo dyan.
At magagawa mo yan sa pamamagitan lang ng pagkuha ng unan na sapatang taas para mailagay mo ang ulo mo. Nang hindi iniinat ang leeg mo. Oo, madalas ganyan. May mga tao na parang nakayuko lang pababa. Sobrang hindi komportable yon, tama? Pero kung may unan ka na sapat ang taas, pwede kang manatiling tuwid ang leeg mo nang hindi iniinat ang ulo mo. At habang tumatagal, kapag numinipis na ang unan at hindi mo na kailangan tiklupin ng madalas o baka gumamit ka pa ng unan na pwedeng i-adjust kasi may mga ganung unan, darating ang panahon na mapupunta ka sa tamang posisyon. At kapag natutulog ka ng ganito, nagagamit mo ang gabi para maibalanse ang mga pagyuko ng gulugod na nangyayari sa araw. Parang habang natutulog ka, nababawi mo yon. Naiiwasan ang pananakit ng likod mo habang natutulog ka. Minsan humiga ka sa tagiliran dahil nakasanayan. Pero ayos lang yon. Makalipas ang ilang araw, kusa mo nang maiisip kahit inaantok ka na likod at hihiga ka ulit sa likod habang kusa ring magbabago ng posisyon ang katawan mo. Pero lagi ka pa ring babalik sa higa sa likod. Nasubaybayan at nagabayan ko ito sa daan-daang tao na sa ilang linggo lang natutong matulog ng nakatihaya at ayaw na nilang baguhin dahil sobrang komportable. Kung gusto mo pa ng dagdag na ehersisyo at kaalaman para sa pananakit ng likod, may ginawa kaming gabay na tinatawag na Gabay sa Pananakit ng Likod. I-click ang link sa unang komento sa ilalim ng video para makuha ito ng libre. Basahin, sobrang interesante. Kung interesado ka pa, may isa pang magandang video dito na makakatulong sa'yo. Panurin mo.